I've been with IMG for 8 years already. I started IMG when I was 21 years old. So ngayon, no, I just turned 30 years old. Dati akong seaman, no? So seaman pa ako dati nung nakilala ko tong IMG. And typical seafarer, wala talaga akong knowledge about financial education, kung saan ko ilalagay yung pera ko, yung kinikita ko dati sa barko. So, ang nangyari, no, wala akong naipon and marami kaming utang. So, I don't know kung napanood nyo yung story ko sa Rated K. So, nandun, pinost ko yun sa Facebook. So, panoorin nyo na lang kung paano ako natulungan ng IMG, paano yung nabago yung buhay ko when I started, no, becoming a member of IMG. And ngayon, full-time na ako dito sa IMG as Associate Financial Planner and Financial Educator. And right now, one of the trainers and Senior Executive Vice Chairman, no, dito sa IMG. So ngayon, nandito din ako ngayon sa Makati, no? So yun yung office natin. So by the way, bakit ba tayo nag-share ng financial education? No? Bakit namin itinuturo itong IMG sa inyo? Kasi ang goal po namin is makapag-educate kami ng 30 million Filipino families by the year 2030. So yun po yung goal namin. So itong libro na to, ito po yung kumbaga Bible namin dito sa IMG. Dito nanggagaling yung teaching namin, paano namin ina-apply ito sa buhay namin, no? So as of now, more than 15 million na po yung na-educate ng IMG and naturuan namin ng financial education. So padami ng padami na po. And sabi ko nga, no, as of now, nandito ako ngayon sa office natin sa Kings Court Building. So kung nakakapunta kayo dito sa Makati or you want to visit, no, dito sa main office natin. So marami tayong opisina all over the world. Pero nandito ako nakabase ngayon sa 9th floor ng Kings Court. So, IMG is a financial brokerage. So, regulated po tayo ng government, no, since 2002. So, more than 20 years na po yung company. And ang ginagawa natin dito is we assist people who want to help themselves achieve financial freedom. So, kung ikaw yung tipong tao na meron kang pangarap sa family mo, gusto mo mabago yung sitwasyon ninyo financially, no? Pagod ka na kasi ang dami mong utang, wala kang naiipon, or OFW ka, na resibo lang yung naiipon mo, then this seminar is for you para malaman mo kung paano ka po, no, ma-overcome yung mga problema mo sa pera. So first of all, no, ituturo ko po sa inyo itong solid financial foundation. So pag sinasabi kasi nating solid financial foundation, ito yung pagkakasunod-sunod ng priority mo when it comes to financial planning. Ano ba dapat yung inuuna natin, especially pag kumikita na tayo ng pera? So number one priority natin, no, para ka lang nagbi-build ng bahay dito, dapat strong yung foundation mo. So number one, unahin mo dapat meron kang proper health care. So bakit importante yung healthcare, no? Kasi yung kalusugan natin, guys, yung katawan natin, ito yung puhunan natin. 'Di ba? Pag nagtatrabaho tayo, no? Nasa ibang bansa ka, pag nagkasakit ka, pwede kang mawalan ng trabaho. No? So dapat importanteng meron kang healthcare kasi ito yung magka-cover sa yung medical expenses at saka hospitalization. Okay? So I still remember, no, sa family namin hindi talaga sumagi sa plano namin magkaroon kami ng healthcare or HMO. Kaya tuwing may nagkakasakit, no, parang nasanay na manghingi na lang ng tulong, aasa ka na lang sa PhilHealth, hindi naman lahat, no, babayaran ng PhilHealth yung bill mo, hindi siya enough. So importante yung meron ka talagang sariling HMO or healthcare provider para merong magbabayad sa medical expenses pag nagkasakit ka. Alam mo naman yung sakit, rider yan, hindi yan siya, no, magpapaalam. So, pwedeng maubos yung ilang taon mong inipon dahil lang sa sakit. So, first priority natin yan. Second is dapat meron kang life protection. Ito naman po yung mga tinatawag nating insurance. So, yung mga life insurance, marami kasi yan eh. Merong mga Sun Life, Phil-Am Life, Pro Life, Manulife, no? AXA Life. So, ang dami-daming mga klase-klaseng insurance. Pero isa lang kasi yung purpose niyan. Pag may biglang mangyari sa atin, merong instant money yung family natin, no? So dapat paghandaan din natin na magkaroon din tayo ng life insurance lalo na pag ikaw ay breadwinner or marami pang umaasa sa iyo.
Okay? So example ako, no, meron akong insurance, kumuha ako sa Manila Bankers Life. Meron din akong Kaiser. So in case, no, may biglang mangyari sa kunin tayo bigla ni Lord, makakapag-aral pa rin yung mga anak ko. Merong instant money na may iwan sa family ko. So if you really love your family, you need to protect them. So dapat meron ka life protection. And pangatlo, you need to manage your debt. So importante din i-manage mo yung utang mo. Para ma-manage mo yung utang mo, dapat aware ka kung anong klaseng utang meron ka. Hindi ko sinasabing masama yung may utang. Dapat aware ka lang, ano bang utang meron ka? Good debts ba yan or bad debt? Kasi yung good debt, ito yung mga utang na may bumabalik sa yung pera. So yun yung mga utang mo for business, investment. Pero yung mga bad debt, yan yung mga utang mo sa luho. Mangungutang ka para luho, sugal, 'di ba? Or gadget. So yun, nagde-depreciate yung value niyan. Walang bumabalik sa'yo. Bad debts yan. So dito naman sa IMG, tinutulungan tayo, no? Para mabayaran natin yung utang natin. Meron tayong debt consolidation. At the same time, bibigyan tayo ng IMG ng at other source of income para pambayad sa utang natin. And pang-apat, dapat meron kang emergency fund. Pag sinasabi nating emergency fund, ito yung pera mo na nasa bangko. At least meron kang 3 to 6 months equivalent ng income mo. So kung magkano yung sahod mo, times 6 mo yan, times 3 mo, dapat yan yung savings mo para pag may emergency mangyari sa family mo, no? Example, no? Nabagyuhan ka, yan, lindol, pandemic, ano pa bang mga emergency pwedeng mangyari sa inyo, no? Or sa bahay ninyo or sa family nyo, hindi ka magkakautang-utang kasi nakahanda yung pera mo for emergency. 'Di ba? So maraming ganyan, nawalan ka bigla ng trabaho, makaka-survive ka ng ilang buwan na hindi mo kailangang mangutang. And ang pinaka-last priority, dapat meron kang investment. So itong investment, dito na papasok yung mga properties mo, no? Kung ano yung mga bahay mo, business, real estate, kung meron kang mga stock market, mutual fund, business, last priority na po yan. Ang common mistake kasi ng mga Pinoy, no, mga nakakausap ko, lalo mga kasamahan ko dating mga seaman, inuuna talaga nila, invest ka agad. Di ba? Mga OFW, bibili ka agad ng lupa, bahay, motor, sasakyan, 'di ba? Or business. Mali po yung didiretso ka kaagad sa ganun, no? Invest mo kaagad yung pera mo. Kasi pag once magkasakit ka or something emergency mangyari sa family mo, hindi mo na plano ng tama yung pera mo, pwedeng back to zero ka. Pwede mo maibenta yung bahay mo, sangla mo yung sasakyan mo, yung lupa mo, no? Pwedeng maubos kung ano man yung naipundar mo dahil sa isang sakit. 'Di ba? So isang critical illness lang 'yan, no? Ma-diagnose ka ng isang sakit, pwedeng maubos yung investment mo. Kaya dapat maging wise ka sa pagplano kung saan mo unahin lagay yung pera mo. So yan, sunod-sunod mo yan. Build your foundation kasi pag i-shortcut mo yan, no, pwede kang mag-back to zero diyan or negative pa kasi mababaon ka sa utang. Dami kong kilalang ganyan, isang sakit lang, no? Wipe out talaga yung savings niya at nakautang-utang pa sila. So, meron din ako ituturo about X-curve. So, paano ba ang tamang pagplano? So, itong red, ito yung responsibility line mo. Itong blue naman is your money line. So, while you're still young, habang nagtatrabaho ka pa ngayon, no, kaya pa ng katawan mo, mahirap makapag-ipon, di ba? Dahil napakadaming responsibilidad sa buhay. No, ang goal mo pag mag-retire ka na at the age of 65 or 70 years old, dapat tumataas dapat yung pera mo as you get old, no? So habang tumatanda ka, dapat dumadami daw yung pera and bumababa yung responsibilities. So sa ngayon, ano po ba yung mga responsibilities mo? So yung pagkain mo, shelter, clothing, mga anak mo, education nila, at mga loans na binabayaran mo, yung health mo. Saan ka kumukuha ng pang-provide nito? Kasi mga daily needs to eh. Galing sa yung active income. Ibig sabihin, you need to work for the money. Kailangan mo magtrabaho para magkaroon ka ng pera. So, kayang-kaya mo pa yan ngayon, no? Kasi healthy ka pa. Hindi ka pa matanda. Pero pag once tumanda ka, dapat meron ka ng passive income. Ano naman yung passive income? Yung pera na dapat yung nagtatrabaho para sa iyo kasi yung pera hindi napapagod, hindi nagkakasakit, no? So kahit tumanda ka na,
syempre meron ka pa ring responsibilidad, kakain ka pa din, di ba? But the biggest responsibility is your health kasi diyan na lumalabas yung mga sakit during retirement. Tama? Magre-reunion na yung mga teeth diyan, no? So, sa buhay natin, merong if sa gitna ng buhay, dalawa yung pwedeng mangyari sa'yo sa buhay mo. It's either you die too soon or you live too long. So, ang tanong kasi dyan, problema ba yun if bigla kang kinuha ni Lord? Sino kaya yung mamumblema pag bigla tayong kinuha ni Lord? So, of course, yung ating family, yung mga umaasa sa atin. So, we need to protect our family. Maliliit pa lang yung mga anak mo, pamilya mo, maasa pa, magulang mo. So dapat meron kang maiwan sa kanilang instant money, especially sa mga breadwinners diyan, 'di ba? Tulad ko. So dapat insured ka, meron kang life insurance, no? So para hindi sila kawawa pag may biglang mangyari sa atin. Paano naman pag tumanda tayo? So sino mag-aalaga sa iyo pag tanda mo? Okay? So, syempre, you need to protect yourself pag tanda mo. Hindi din po pwede ha, naaasa ka na lang sa anak mo. Kahit sabihin nating mahal na mahal mo yung mga anak mo ngayon, there's no guarantee that they will take care of you once you get old. Kasi pag may sarili na yan silang mga pamilya, hindi na ikaw yung priority nila. So dapat may sarili kang pera. So dapat may investment tayo pagtanda natin. Correct? So habang kumikita ka pa ngayon, no? Sumasahod ka pa, may income ka pa, set aside ka na ng pera at nag-i-invest ka na dapat ngayon para yung investment mo, yun yung magbibigay sa'yo ng interest. Pagtanda mo kahit wala ka ng trabaho, pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. Money working for you. Ito yung goal natin. Okay? So ang question dyan, paano ba natin patrabahuin yung pera? How to let our money work for us? So gamitan natin siya ng Rule of 72 ni Albert Einstein, Power of Compounding Interest. Sabi dito, i-divide mo daw yung 72 sa interest rate kung saan nakalagay yung pera mo ngayon, makukuha mo kung ilang taon siya dodoble. So let's just say, no? Yung pera mo, nilagay mo lang siya sa bangko. So magkano yung binibigay ng bangko? Less than 1%. Pero kung naka-time deposit yan, bibigyan ka nila ng 4%, 5%. So 72 daw, i-divide mo sa interest. Kung ilang percent yung interest na binibigay sa'yo, makukuha mo kung ilang taon. So 18. 72 divide 4 is 18. So kung may 100,000 ka, nilagay mo sa bangko, at the age of 65, may 400,000 ka pag retire mo. Now, ang next question ko sa'yo, enough na ba sa'yo yung 400,000 pag retire mo or kulang? 'Di ba? So mag-isip ka. Kasi ang kalaban mo kasi diyan at the age of 65 is yung inflation. Ibig sabihin, yung 400,000 hindi na ganyan kalaki yung value niyan, no, at the age of 65. Yung 1,000 nga dati, 'di ba? Ang dami mong nabibili sa grocery, sa palengke, 'di ba? Pero yung 1,000 ngayon, ang bilis na lang maubos. Ganun po yung inflation. So, ang next question ko, yung naglagay ka ng pera sa bangko, yung savings mo sa bangko, nakatago lang ba yan sa vault? 'Di ba? Pinadlock lang ba nila yan sa loob or ginamit nila? So yung bangko kasi, nilalagay din nila yan sa 8%. So ini-invest din nila, pinapautang sa mga bonds at mga pinapaloan. So kumikita yan sila ng 8%. So 72 divide 8 is 9. So yung pera mo sa loob, tumutubo siya every 9 years. Naging 1.6 million. Ang binalik lang sa'yo, 400,000, 1.2 million yung kinita ng bangko. 'Di ba? So kung nakikita nyo, no, ang bangko may alam pa yan silang 12%, yun yung mutual fund. So ini-invest din nila yan sa mutual fund tsaka stock market. So sa 12%, 72 divide 12 is 6. So every 6 years, dumudoble yung pera mo doon sa bangko nung ininvest na nila yung pera mo. So naging 6.4 million. Ang bumalik lang sa'yo is 400,000 lang kasi yun lang yung agreement ninyo as depositor. So pinahira mo yung pera mo sa kanila. Sila yung naglaro, no, or nag-invest ng pera mo, kumita sila ng 6 million. Okay? So, ikaw pa lang yung example ko dito. Ilan ba yung mga depositors ngayon na bangko lang yung alam? No, I'm not saying bank, no? I'm not against bank.
Bank is good for business transaction at saka emergency fund. Pero kung ang goal mo naman pala is tumubo yung pera mo, wag mong ilagay sa bangko kasi hindi naman po investment yung bangko. Okay? So ilagay mo dun sa mutual funds kasi dun nila ini-invest yung pera natin. Pwede ka namang dumiretso dun eh kung saan nila nilalagay yung pera natin. At yun po yung mutual fund. Ibig sabihin ng mutual fund, no? For as low as 1,000 pesos, pwede ka na mag-invest din doon. So, yung pera natin iisahin, ilalagay siya sa fund house and then si fund house mag-a-appoint ng fund manager which is siya yung bibili ng shares ng companies like Jollibee, SM, Robinson, Meralco, 7-Eleven, Philippine Airlines. So, itong mga company na to, kilala mo ba yan? Stable na ba sila? So habang kumikita sila, kumikita ka rin. Kasi ikaw na investor, ang tawag sa'yo is shareholder. Pag shareholder ng isang company, kumikita ka ng dalawang paraan. First is dividends. So habang kumikita sila, kumikita ka rin. Second is price appreciation. So yung binili mo na share sa kanila, tumataas yung value. Parang gold lang din yan eh. Bumili ka ng gold. Magkano na ba yung gold ngayon? Ang mahal na, di ba? So pwede mong ibenta yung gold ng mas kung magkano yung value niya ngayong araw na to. Ganon din yung shares mo. So kung nabili mo yung mura yung shares ng Jollibee, pwede mong ibenta after 6 months, after 1 year, depende sa'yo yun. So the same with your shares. So pwede mo siyang ibenta anytime. So yung tubo ng pera mo, yung returns, is withdrawable mo siya anytime. Okay, so nagets po natin yung cycle. So, ang kagandahan kasi dito sa mutual fund, hindi mo na kailangan mamili kung ano yung mga companies kasi trabaho na ni fund manager yan kung saan ilalagay yung pera natin sa mga magagandang ang performance na company. So tayo is magmo-monitor na lang tayo kung magkano yung tinubo ng pera natin. Kasi meron tayong portal. Okay? So example, naglagay ka ng 1,000. Yung 1,000 mo, nilagay mo lang siya sa bangko. So kung 4% lang yung bangko time deposit, kahit pagtanda mo ng 30 years from now, hindi pa din aabot ng milyon yan. Di ba? So minsan sa atin, namatay na lang tayo, hindi pa natin nakitang tumubo pa yung or dumubli yung pera natin sa bangko. Pero kung nilagay mo dun sa mutual fund, no, at nagbigay siya ng 12% sa'yo, so 20 to 30 years from now, meron kang retirement na 3 million or may iwan mo sa family mo. Okay, so depende kasi sa'yo eh. Ano ba yung goal mo? Bakit ka mag-i-invest? Para ba sa retirement mo? Education ng anak mo, magka-college, pambayad ng utang, dream house mo, or magfo-for good ka na sa Pilipinas kasi sobrang tagal mo na as OFW. So, kung meron kang goal 5 years, 10 years from now, no? So example, naghulog ka ng 5,000, 12%, so 1.1 million, no? 10 years from now for your retirement pag mag-for good ka sa Pilipinas. So don't worry guys kasi ito naman po is depende sa iyo yan kung magkano yung ihuhulog mo. Okay? Kasi dito po sa mutual fund, 1,000 po yung starting mo pero kung gusto mo nang magdagdag sa 1,000 mo, minimum po dyan, no? Pwede ka maghulog ng 100, 200. So anytime po yan. So pwede every 2 months. Ako kasi tinatrato ko lang yan siya na para kung ipon, parang alkansya ba? So dyan ako naguhulog. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung account ko dyan. Okay, so pag once member ka kasi dito ng IMG, ito na po, makinig po kayo. Pag once member ka ng IMG tulad ko, meron ka ng 1,000 pesos starting na investment. So itong 1,000 pesos mo, pwede mo na itong i-invest dun sa mutual fund para ibili ni fund manager ng shares. Okay? So magiging shares po ito. And then dito mo siya makikita kung ilan na yung shares mo sa mutual fund. So aside sa 1,000, sa membership mo, meron ka pang 100,000 na accident insurance. So knock on the wood, namatay si member, no? Meron po siyang matatanggap no sa accident insurance na 100,000. So kahit anong cause of death po, meron din siyang 50,000, no? It's like a financial assistance or memorial po yan ni member. Kasi merong mga memorial ngayon na monthly, no? Mga memorial plan, pero hindi na tayo magma-monthly. Bakit ka pa mag-monthly? One-time payment lang itong membership mo. May 50,000 ka nang magagamit sa memorial. At the same time, meron ka ding healthcare. So ito yung sabi ko, first priority is dapat may healthcare, dapat may magbayad sa ospital pag nagkasakit tayo. So yun po yung si Kaiser.
Kasi si Kaiser po yung ating HMO or health card, 7 years mo lang siyang huhulugan. So pag naghulog ka dyan, pag naka 1 year ka na dyan, no, ito na yung benefits mo. Meron ka ng hospitalization, yearly check-up, like annual physical exam sa ihi, sa dugo, X-ray, ano pa yan, sa heart mo, ECG. Ayan, ipa-test mo na yan, no? I-avail mo na yan, libre lang yan. May dental benefits ka din, magpa-cleaning ka sa ngipin mo, simple tooth extraction, no? Dental check-up, ayan, no? Punta ka sa dentist. And then, meron din siyang no, waiver due to disability and due to death. Ibig sabihin, pag may biglang nangyari sa member, example ko yung member namin, 2 months pa lang naghulog, namatay, na aksidente, no? So magiging fully paid agad yung 7 years and then matatransfer na yung Kaiser, yung family na yung makakagamit, beneficiary niya. So fully paid, transferable po yung Kaiser. So hospitalization covered na din kung kailangan mo magpa-hospital. Basta mga private po ha, pumunta ka sa private na hospital. So meron naman tayong listahan po dyan, no? Lalo na sa mga probinsya. And then, kasama na din yung hospital room, of course, no? Hindi ka makikipagsiksikan dun sa charity kasi meron kang sariling room. Ayan. And then annual benefit limit. So kung depende kung ano yung plan i-avail mo, yun din po yung limit ng hospitalization mo. So, and then insured ka din for 20 years. So hindi lang po sakit kasi meron ka din pong life insurance dito. So ibig sabihin, sabi ko nga po, no, pag ang member natin sa Kaiser, kumuha ng Kaiser, namatay dahil sa sakit or sa aksidente, meron pong malaking pera na matatanggap yung family. So like 500 to 1 million, no? Depende sa plan. Mamaya ipapakita ko yung table. And then, ito, maraming hospital po, more than 12,000 doctors and 2,000 hospital clinics and 9 Kaiser Medical Centers po si Kaiser. So malaking company talaga si Kaiser as a healthcare. Kaya partner siya ng IMG. Ang kagandahan lang sa Kaiser, kompleto na siya, so 3-in-1. So if we die too soon, meron na siyang instant money for the family kasi may life insurance na siya. And kung magkasakit yung Kaiser member, meron na din siyang hospitalization. So alam nyo guys, pag pupunta kayo ng hospital, priority po nila yung may mga health card or HMO. Yun pong unang tinatanong, may health card ka ba? Kasi kawawa po tayo pag um, private hospital tapos wala tayong HMO. No? So priority yung may mga health card. Pag tumanda ka naman, pag retire mo, 60 and above ka na, meron ka ding investment kasi no, meron pong money back guarantee si Kaiser ha. So pag hindi ka po na hospital, hindi mo siya nagamit ang hospitalization within 7 years, ibabalik po ni Kaiser yung nahulog mo na 85%. Okay? So meron siyang money back. At saka tumutubo yung pera mo sa Kaiser ng 10%. So hindi po sayang. Okay? Ito lang po yung ipon na walang natatapon. Kasi aside sa transferable, pag tumanda ka, pag namatay tayo, pag nagkasakit tayo, bayad tayo, no? So kahit anumang senaryo ng buhay, saan man tayo papunta, may solusyon si Kaiser. So mamili ka lang kung anong plan. Meron namang 2,000 pesos, 3,000, 4,000, 5,000, no? Depende po yan sa edad. Yan yung minimum na plan. Ako, dumiretso ako dito sa K100. Ito yung kinuha ko dati when I was 21 years old. Naghulog ako ng 5,800. So, pero meron akong coverage. Meron akong 60,000 hospitalization. Libre lang siya yearly. Meron akong 900,000 life insurance, no? Lalo na pag accident, something happen sa akin. Ito yung sinasabi kong malaking pera matatanggap ng family. And then, meron akong withdrawable na pera. So, after 13 years po, so maghulog ka ng 7 years, tapos maghihintay ka ng 13 years, mawi-withdraw mo na yung 1.1 million. So, ito na yung magagamit ko. No? Depende na kung anong plano mo sa pera mo. Pwede mo na siyang i-withdraw. So, meron siyang money back. Okay? So, may babalik na pera sa'yo. So, yun yung kagandahan sa kanya. Kung wala mang nangyari sa atin, hindi tayo nagkasakit, hindi tayo namatay, meron pa ding matatanggap. Nagkasakit man, may matanggap. Namatay man, may matanggap pa din. And transferable siya up to 4 beneficiaries. So, mga anak mo, asawa mo, ilagay mo sa beneficiary. Okay? So, kasi natatransfer sa kanila, sila na yung makakagamit
at sila na yung magki-claim sa insurance. Okay, so isa lang po yan si Kaiser ha sa mga benefits ng IMG. Balik tayo sa benefits ng IMG, meron ka ding libreng iframe. No? Pag IMG member ka, dalawa po yan sa isang taon. Meron tayong libreng assistance sa ating lawyers. So kung kailangan mo po ng lawyer, no, meron tayo dito sa IMG. Meron tayong discount pag bibili ng sasakyan or kung may sasakyan ka na, may discount tayo sa car insurance, fire insurance, travel insurance dito sa IMG. And memorial service natin may mag-aasikaso kahit saan man tayo, si Everest po yan. And no, unlimited yung check-up mo sa Kaiser Medical Centers. So kung IMG member ka, discounted din yung family mo ng 20%. No, sa mga laboratory, ayan, meron din siyang mga CT scan, no, MRI, ayan, sa mga Kaiser Medical Center. Okay, so discounted din tayo sa Palawan Pawn Shop, okay, sa mga IMG transaction, and at the same time, sa real estate, pag bibili tayo ng mga property. And ang good thing dito, pag IMG member ka, magkakaroon ka din ng extra income kasi magkakaroon ka ng business. So dito po, pag member ka and interesado po yung mga kaibigan mo or family member mo, no, sa benefits natin, pwede nyo po silang i-refer para po maturuan sila ng trainer mo. Pero magkakaroon ka din ng commission doon. So you can earn extra income 20 to 50,000. So ang ginagawa ng mga members ko, pag meron silang mga kakilala, no, na interested sa benefits, nire-refer nila sa akin, Sir Dave, interesado yung friend ko, pwede mo po bang kausapin? So ako po yung nagdi-discuss kasi busy naman sila, may mga work sila. So pwede nyo pong gawin yan, no, para ma-assist po natin sila. And then you can earn as well. So hindi po ito networking ha, hindi tayo kumikita dito sa 6,000 pesos. Papunta yun lahat sa benefits niya. Pero meron tayong commission dito sa mga companies na partner ng IMG. So wala ding quota dito. Ayan. And then meron siyang mga incentives na ibibigay si IMG sa atin. So tulad ko, no? So part-time lang ako dito dati and then ngayon nag-full-time na ako. So in short, si IMG po is a one-stop shop. Sa membership fee mo po dito sa IMG, pag once member ka, meron ka ng access sa mga companies na partner niya. Para siyang SM ba, di ba? Pagpapasok ka ng SM, kumpleto lahat. Sabi nga ng SM, we got it all for you. So si IMG ganun din. IMG is the only company, no, dito sa Pilipinas na one-stop shop. Meron na siyang healthcare sa mga members, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. So ito na po yung ma-access natin pag once member tayo ng IMG. So kasama na siya sa benefit mo. Okay, sir, paano po maging member ng IMG? So, para maging member ka, you just need to pay a lifetime membership fee of 6,000 pesos, no? Pero kung gusto mo na mas malaki yung madami yung makukuha mo pang benefits, example, no? Sa OFW code natin, no? Gusto mo maging international code, so meron tayong 600,000 additional, no, life insurance sa mga nasa ibang bansa. Pero ang membership fee po nun, one-time payment, nasa mga around 11,000. 11 to 12,000. So depende po yun. Pero kung gusto mo sa 6,000, no, this is one-time also lifetime membership fee. So yan. Okay? So ito po yung mangyayari. Pag nakabayad ka na ng membership fee mo, ito na yung portal mo. So lahat tayo dito may sarili-sarili tayong mga portal para ma-access natin yung benefits at ma-download natin yung card natin sa IMG. So nandito na po makikita nyo yung na-mention ko kaninang benefits. And then dito nyo rin po makikita yung shares nyo sa Mutual Fund Soldivo. Ayan, kung magkano. Ito yung sa akin, pinicturan ko lang kung magkano na yung tinutubo ng pera ninyo. No? Tsaka kung saan siya naka-invest. Okay, so very transparent. Okay, kung kahit nasa ibang bansa ka, nakikita mo yung pera mo. No? Kung umuwi ka ng Pilipinas, may pera kang magagamit kung kailangan mong i-withdraw. Emergency, mga ganun. Okay, so this is kasama na po to siya sa binayaran mo na 6,000 pesos. Okay? So, if you have question, no? Ayan, pwede niyo akong kausapin sa Facebook. Ayan. And at the same time, pwede ko kayong bigyan ng kopya nitong libro natin. So, i-message nyo lang ako sa Facebook ang mga tao na nag-invite sa inyo dito sa IMG para po mag-guide kayo. Okay?
So, kaya napaka-importante, no, na pag once na member tayo ng IMG, buksan niyo po yung portal niyo sa IMG. So ito, pakita ko lang po sa inyo yung portal natin sa IMG. Pag once nagbayad ka ng 6,000, mabibigyan ka ng access. So meron kang username and password. So ito po yung sa akin. Pakita ko lang sa inyo saglit. Okay, so yan yung sa akin, Dave Vallejos. Welcome to IMG. And then dito na po yung benefits. Dito na yung 1,000 mo, pwede na yan makastart sa mutual fund. Okay, so dito mo na ma-download yung card mo sa IMG. Ayan, IMG ID mo. So lahat po ng na-mention ko nandito na. Pwede mo na i-access yan sa lahat pag once member ka. So looking forward na maging part kayo ng IMG para po maturuan ko din kayo dito sa inyong portal. And ayun, message nyo lang po ako sa Facebook ko, Dave Vallejos. And before we end, no, again, magtawag tayo ng mga members natin dito kung paano din sila natulungan ng IMG. So unahin natin, no, si Ma'am, yan, Mama Maricel, isang OFW. Ayan, Mama Maricel, can you share kung paano ka po natulungan ng IMG and yung saan ka ngayon? Go ahead po. Hi everyone, good evening, good afternoon. Saan man kayo sulok ngayon ng mundo, no? Isang mapayapang gabi. Nandito po ako ngayon sa UAE and becoming an IMG member, no? Yung mindset at yung pinapasa sa atin na mission na everyone needs a financial education. That's the mindset na nagbago sa akin. Hindi madali yung pagbabago kasi once in a lifetime, isa din ako sa mga tao na bumibili ng mga bagay na nag-decrease ng value, no? But when I learn about this financial education, I share dun sa mga tao talaga na marami pala talagang mga Pilipino na iba yung mindset nila. Na dun ko natutunan na dapat talaga meron tayong mga meron tayong mga mentors, meron tayong trainers. At dito ko din po natutunan, no, about having healthcare. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, tulad na nagkasakit yung father ko, no? Isa din kami doon sa mga tao na humihingi rin ng tulong. Lalo na yung mother ko, nung father ko nagkasakit, nanghingi sila ng tulong sa PhilHealth at saka doon sa, ano yung malasakit ba yun, yung bago ngayon, yung malasakit. So, sobrang thankful ako na I learn about IMG and I share it to my family. And until now, talagang pinupush ko na gawin pa rin si IMG kahit nasa malayong lugar ako. Kasi nakikita ko yung portal ko. No? Super thankful Ayan. talaga. Yan. Thank you very much, Mama Maricel, for sharing, no, kahit nasa ibang bansa ka. Sinishare mo din po yung IMG sa mga kababayan natin dyan. So, congratulations din, ma'am, no, kasi nakapag-start ka na sa IMG mo at saka sa Kaiser Healthcare mo. So, yan. Last sharer tayo kay Ma'am Azineth, no? Can you share, ma'am, kung ano yung nabago ng IMG sa'yo at paano nakatulong po si IMG? Okay. Hello. Good evening po sa ating lahat. Good evening, good morning, and good afternoon, no, saan man tayong dako ng mundo na naroroon. So, thank you for this opportunity para makapag-share. So, by the way, ako nga po pala si Associate Asenet Daldal. So, ang aking i-share lang po is yung nabago sa akin nung simula nung napunta ako or nakilala ko si IMG kasi talaga yung mindset natin simula naman talaga nung pagkabata natin yung mga mindset natin na akala natin is yun na yung tamang way or yung tamang para makatulong sa atin sa pagbibuild ng ating especially usaping financial kasi as of naging OFW din po ako so yung mindset natin na yung unahin yung mga bagay na yun nga yung pagpapagawa ng bahay yung pagbili ng mga gamit pero hindi natin na dapat na pinaka-importante sa buhay natin like yung proper healthcare kasi ako as OFW then na-diagnosed from thyroid papillary carcinoma stage 1 so yung ipon so dalang pera tulong na galing sa amo so
hindi sapat yun para lang sa isang sakit lang ang tumama sa'yo pag wala ka talagang proper healthcare. So ano man, gano'n man kalaki ang naipon mo, pag wala kang proper healthcare is kukulangin or talagang magkakaroon tayo ng malaking dagok sa buhay natin. Lahat yun mawawala at back to zero talaga. So since nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala si IMG, nakakuha Kaiser International Health Group which is ang HMO natin. So ito yung nagpapatuloy ngayon para ma-continue natin, especially sa akin yung gamutan, yung mga laboratories, annual physical exam, monitor my health. So malaking tulong po pag meron tayong HMO. So si Kaiser po ang makakatulong sa atin yan. And yung investment natin, makakatulong yun kung paano tayo talaga makakapag-ipon, masiset yung goal natin na yung goal natin na ma-achieve natin after 5 years, 10 years na gusto nating magkaroon ng financial freedom. So dito kay IMG is lahat po yun is maituturo sa atin mga proper pagbibuild na ating solid financial foundation, step by step, tamang pagpaplano, at yung mga mindset natin na dapat nating baguhin. So dito po lahat kay IMG is matututunan natin. So thankful at napakalaki po ng tulong ngayon ni IMG sa buhay natin para magkaroon tayo ng tamang direksyon, especially Ayan. usaping financial Thank you sa very buhay natin. much. Thank you, Ma'am Thank you. Azinet, no, for sharing, ma'am. So, continue lang tayo, ma'am, no, sa pag-i-invest, pag-save dito sa ating mutual fund at saka sa Kaiser kasi ito talaga yung sasalo sa atin during retirement. So again, guys, thank you very much, no, for sharing your experience dito as a member of IMG. So again, no, para magbigyan ko kayo ng copy nitong libro at meron kayong mabasa, chat nyo lang po ako sa Facebook, no? At manghingi po kayo ng copy nito. Okay, so again, thank you very much for listening. I hope marami po kayong na-learn. So until next time, no? This has been your financial educator, Dave Vallejos, no? Thank you very much, everyone.